I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Purihin ang Diyos na buhay, purihin ang Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa lahat naming mga mahal na tagapakinig. Ito po ang Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Malugod po namin kayong inaanyayang samahan kami sa isang oras kada linggo sa karanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga papuri, panalangin, at pagtanggap ng mabuting balita. Mabuting balita na nagbibigay ng buhay, sigla, pag-asa, at kagalingan. Walang iba po kundi ang mga salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Tesalona, na sasama sa inyo sa isang oras ng mga himala ng Diyos dito po sa Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Isa na naman pong maganda at pinagpalang gabi ng Panginoong Diyos sa lahat po ng ating mga mahal na taga-subaybay at tagapakinig ng ating pong Sunday program, Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Ito po ang inyong lingkod at servant ng Diyos, Pastor Rick Tesalona, na makakasama po na naman ninyo sa pag-aaral at pagtalakay ng mabuting balita ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Bago po natin pag-usapan ang isa na namang napakagandang milagro sa Biblia na pwede po nating maranasan sa ating panahon at sa ating buhay ngayon, tayo po muna ay magkaroon ng isang panalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay tatanggap na naman ng inyong buhay na salita. Aming pong hinihingi ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit, ang inyong anointing at ang inyong kapangyarihan na sumama po sa Word of God upang lahat ng makikinig, Panginoon, ay hindi lamang tatanggap ng aral, kundi mga buhay na salita, kapangyarihan ng Diyos na magpapagaling sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon palang oras na ito ay gumagalaw na kayo sa mga nakikinig. Kayo ay totoo, kayo ay tunay, kayo, O Diyos, ay buhay. Salamat at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan, tayo po ay nabubuhay sa mga panahon at sa sanlibutan o daigdig o mundo na punong-puno po ng problema, punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng katanungan, at higit sa lahat isang katotohanan, mga minamahal, na tayong lahat ng tao, sa kabila ng ating relihiyon, sa kabila ng ating estado at pamumuhay, mayaman o hindi mayaman, o sabihin po nating mahirap, may kapangyarihan o wala, lahat po tayong tao ay limitado lamang ang buhay sa ibabaw ng lupa. Lahat tayo ay mortal. Lahat tayo ay itinakdang may araw at panahon
ng pag-uwi o sabihin po natin sa club pa ay kamatayan, maging ang pinakamagagaling at pinakamayayamang hari ng unang panahon, ang mga kilala at magigiting na bayani ng kasaysayan ay naglahong parang hangin at bula, sapagkat yan po ay katotohanang itinakda ng Diyos at sinasabi ng kanyang salita. Sinabi po na it is appointed for man once to die, and after this, the judgment. Sa lahat ng tao ay itinakda ng Diyos ang mamatay minsan, at pagkakatapos nito, siya ay haharap sa paghahatol. Mga minamahal, hindi po layon at pakay ng ating pong programa ang magdeklara o mag-imbita ng anumang pong klase ng relihiyon o paniniwala. Ang ating pong layon ay ipahayag lamang kung ano ang totoo, ang eksaktong katotohanan na makukuha lamang po sa salita mismo ng Diyos, sapagkat kung meron man pong katotohanan, isa lamang po ang katotohanan yan. The only truth and absolute is God and His Word. And God and His Word are one and the same. Sabi po ng Biblia sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Isa lamang po sila. Nandoon ang hininga, nandoon ang kaisipan, nandoon ang plano, nandoon ang kapangyarihan. Lahat ng bumubuo sa pagka-Diyos ng Diyos ay naroon sa Kanya pong mga salita. At ito po ay nakarating sa atin sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Na ang Holy Spirit, ang kaisipan, hininga at Espiritu ng Diyos ay kumausap o sabihin po natin sumaibabaw at sumaloob ng mga taong pinili niya. Mga propeta, patriarka, apostoles at higit sa lahat, mga minamahal. Alam niyo po, lahat yan ay gawa ng Holy Spirit. Yung mga patriarchs na matatanda katulad ni Amang Abraham, Isaac, Jacob, ang mga magagaling at matatandang propetang katulad po nila Moses, nila Isias, nila Jeremiah, nila Haring David, lahat po yan, mga propeta ni Elias o ni Elijah, ni Elisha, at lahat niyan, Jeremiah. Okay, you have the patriarchs, you have the prophets, at higit sa lahat, ang Panginoong Jesucristo na naging katawan at laman at dugo sa pamamagitan din po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lahat pong ito, ang salita ng Diyos ay buhay. Uulitin ko po, ang salita ng Diyos na nakasulat o tinatawag po natin pinagsama-samang salita at kasulatan ng Diyos sa Biblia ay buhay. Hiningahan po ito. Narito po ang hininga. Nandito ang tibok ng puso ng Diyos. Nandito ang talino ng isip ng Diyos. Nandito, mga minamahal, ang patuloy na paghinga ng Diyos. Kaya wag po natin babaliwalain ang mga salitang yan. Yan po ay may edad na wala po tayong ideya kung gaano nakatanda ang Biblia. Sapagkat unang-una ito po'y sinulat ng iba't ibang mga manunulat. Ang unang-una po doon ay yung 5 aklat ni Moises, kung tawagin po ay Pentateuch or the 5 books of Moses na tinatawag naman po ng mga Israelitang Torah, o the law. Ito po yung nagsisimula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. At ito po yung pagpapatuloy pa ng mga serye ng mga kasulatan ng iba pang mga propeta. Iba't ibang panahon, iba't ibang lingkod o servant ng Diyos ang sumulat nito as the Holy Spirit spoke to them and showed them and revealed, ipinahayag ng Espiritu Santo ang lahat ng ito. At sabi pa nga po, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan, sinamahan, hiningahan o may hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay upang magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Mga minamahal, ito din ang pinagkuhaan ng lakas ng isang magiting na leader at sundalo na si Joshua nung siya po ay itakda ni Propeta Moises na maging successor niya at siya na po ang magli-lead sa bayang Israel.
patungo sa Kanaan upang kubkubin ang Palestina, ang buong lugar po na yun ng kalupaan na ipinangako ng Diyos sa kanila pang mga ama na sila Abraham. Alam niyo po mga minamahal, kung ating pag-aaralan ng kasaysayan at ang Biblia, napaka-imposible na ang bayang Israel ay mananalo, sapagkat ito pong lupain na ito ay hindi po binubuo lamang ng isang bayan at ng isang tribo. Ito po ay binubuo hindi lamang ng isang kaharian. Ang buong lawak at laki ng lupain yan ay pinamamahayan at pinapatakbo ng iba't ibang kaharian ng mga higante. Mga higante po ang mga nakatira doon base po sa salaysay ni Propeta Moises mula po sa Exodus hanggang sa Deuteronomy. Higit lalo na po kung inyo pong titignan din ang account nito sa Book of Numbers, mga minamahal, na ito po ay pinamamahayan o tinitirhan ng mga higanting mga mauhusay, dalubhasa, magagaling na mga sundalo, at ang kanila pong mga bayan ay napapaligiran ng mga matataas at matitibay na pader na bato. Kaya napaka-imposible ang klase ng metal na panlaban ng mga Israelita ay gawa po sa tanso, or brass, or pwede din po natin tawagin bronze or copper. Alam naman po natin ang quality ng bronze at copper. Ito po ang metal na ginagamit po natin sa ating mga electrical wiring, sa mga gamit sa kuryente, sapagkat ito po ay conductor. Napakataas na conductor po nito, itong copper. Siya po ay metal na kaya pong magkaroon ng resistance sa matinding init. Subalit, hindi po ito matibay na metal. Sa init, walang problema. Pero po sa pressure, sa stress, mga minamahal, ito po ay malutong, ito po ay mabilis na babali, mga kapatid. Mabilis po itong napupurol. Hindi po katulad ng iron. Ang mga nakatira sa Kanaan na pinamamahayan po ng mga Ammonites, ng mga taga Jericho, mga Hittites, lahat pong ito ay meron pong advanced na metal. Sa mga panahong iyon ni Moses at ni Joshua, ang tawag po sa metal na yon ay iron, bakal, o the black metal, mga minamahal. Alam niyo ho ba kung ang itak ninyo o ang sword ninyo is made of brass, kahit hindi na po kayo tagain ng sword na made of iron, kayo na lamang po ang umampas ng inyong copper or bronze sword doon po sa iron sword, agad-agad sa isang strike lamang po, bali ang inyo pong espada na gawa sa tanso versus sa bakal. At higit sa lahat, sa laki ng katawan, mas malalaking dihamak ang katawan, mas husay at galing o sanay sa pagigera. Mga gerero po ang mga nakatira, sila po ay nasa labas at ang kanilang mga kalaban ay napapaligiran at napoprotektahan ng malalakas na matitibay at matataas na pader. So kung iisipin po natin, mga minamahal na tagapakinig, sa at all counts, sa anumang anggulo ninyong titignan, napaka-imposible po na ang mga Israelita ay mananagumpay laban sa kanilang mga higanteng kalaban. At hindi po isang kaharian ito po'y binubuo ng maraming kaharian ang buong lupain na yon. So kaya po sila, napakaliit lamang po nilang populasyon. Subalit mga minamahal, ang Diyos sa Joshua chapter 1, kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong bahay, ang Espiritu ng Diyos na sumasa kay Propeta Moises ay sumalin kay Joshua, at nagsalita ang Diyos kay Joshua many times. Sa Joshua chapter 1, 3 times, sinabi ng Diyos at ipinangako ng Diyos kay Joshua na huwag matakot, kundi magkaroon ng matibay at buong loob, maging matapang, sapagkat unang-una ang source ng kanilang victory at fulfillment ng prophecy at promises ng Diyos ay yung pong presence ng Diyos. Nakikinig po ba kayo dyan, mga minamahal? May mga pangako ang Diyos sa mga tao. Ang pangako ng Diyos ay hindi masama. Ang pangako ng Diyos sa buhay ng mga tao ay bigyan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Unang-una yung kasalanan. Bakit to? Sapagkat yung kasalanan po ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Lahat ng ating pong problema sa buhay, lahat ng pangit na nangyayari sa mundong ito at sa buhay ng isang individual at pangmaramihan ay resulta po ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Alam niyo po, kung kayo po may mga kasangkapan gamit appliances, mga minamahal, yan po ay mga inimbento at ginawa, minanufacture po yan base po sa specification
kung ano man po yung gamit na yon design for. Ano po kung saan siya idinisenyo, yung function niya ang sinasabi po natin. Ang kotse ay ginawa para po maging sasakyan. So ito po yung kinakailangan may lakas na tumakbo sa anumang pong road condition. Ito po ay may kakayanan na mag-generate ng energy para mapatakbo ang mga gulong. Ito po ay may kakayanan na humawak o kumarga ng mga taong sasakay, mga minamahal. Ang electric fan ay ganun din po para mag-create po ang motor ng hangin. Lahat yan, napakarami pong kasangkapan. Alam niyo po ba, pag ang isang bagay na ginawa na hindi po niya nag-function doon sa kanyang design, ang tawag po dito ay defective o sira or out of order. Hindi niyo po magagamit ng maayos ang isang gamit na sira. Bakit siya tinawag na sira? Dahil siya po ay hindi nakamit doon sa kanyang specification at design. Hindi niya nagagawa yung kanyang disenyo. Ang tao ay hindi po ginawa ng Diyos para maging Diyos. Hindi ginawa ng Diyos ang tao para, mga minamahal, mabuhay para sa kanyang sarili, magkamkam ng kayamanan, maghangad ng kapangyarihan, mamuno sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal, magtayo ng mga simbahan, magtayo ng mga relihiyon. Alam niyo po, kahit ano pang buti ng ganda at gawa natin, ng intensyon natin, kung hindi natin na-meet ang ating soul and grand design. Ano ba ang design ng Diyos sa tao? Una, nung ginagawa ng Diyos ang tao, ginawa ng Diyos ang tao sa ganitong salita: we will and let us make man in our image and likeness. Okay, ating gagawin ang tao base sa ating imahin, sa ating itsura, sa ating uri, sa ating kind. Bakit to? Maliwanag pong sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9 at 1 John chapter 1 kung ano po yung mabuting balita na nagdudulot po ng fulfillment, ng full joy at ng full life. Alam niyo po ba kung ano? Hanggat hindi natin namimit yun, yung pong fellowship with God. Ulitin ko po, okay, para saan ka nabubuhay? Bakit ka may buhay? Bakit ka ginawa ng Diyos? Bakit ako ginawa ng Diyos? Tayo, dahil ginawa po tayo ng Diyos for fellowship. Ulitin ko po, for fellowship. Ulitin ko po, for fellowshipping with God. Sa Tagalog po, wikang Pilipino, pakikisama sa Diyos, maging kaisa ng Diyos sa Espiritu. Hindi natin magiging kaisa ang Diyos sa laman dahil ang Diyos naman po ay hindi laman at dugo. Ang tao ay mayroon pong espiritu, mga minamahal. May pag-iisip tayo, may hininga. Yung buong buhay natin, yun po, yung espiritu ang bumubuhay sa katawan. Maniwala po kayo. Kahit po pakainin nyo ng napakaraming masustansyang pagkain ng katawan, tambakan ninyo ng napakaraming tubig yan. Pag wala na pong espiritu yan, wala na pong saysay, wala na pong magagawa. Ang yung espiritu ay tinutukoy pong buhay, yung tibok ng ating puso, yung takbo ng ating pag-iisip, yung dahilan mismo ng ating buhay. Hanggat hindi ang dahilan at isip at puso natin ay mabuhay para sa Diyos, mga minamahal, hanapin siya, pusuan siya, isipin siya, lagi siyang kausapin, lagi nating kauhawan ng Diyos. Panginoon, nauuhaw ako sa iyo katulad po ni Haring David. Nauuhaw ako sa iyo na parang isang usa sa isang lupain na walang tubig. Kaya nga sinabi po niya sa Psalms yan, sa awit niya, as the deer pants or thirsts after the water, so my soul follows hard after thee. So mga minamahal, gaano ba tayo kauhaw sa Diyos? Gaano ba natin kailangan ng Diyos? Nakakalungkot pong sabihin, napakarami ang nangangailangan lang sa Diyos. Pag mayroon pong hihingin na malaki sa Diyos, hindi yung maliit. Kaya yung maliliit, kaya naman makuha sa ibang pero pag sabihin po natin, buhay na ang nanganganib. Meron ka ng sakit na sabihin po natin, malala na. At wala na pong lunas sa medisina. Naku, nagiging mapakamakadiyos. Ibig sabihin, para pang bumbero ang Diyos at pulis na kung walang krimen o walang sunog, ano nga ba naman ang sa dahilan? Tatawag ba kayo ng bombero kung walang sunog? Tatawag ba naman kayo ng pulis kung wala po namang nangyayaring criminal sin or scene of the crime? Tinatawag lang natin itong mga ganito pagka emergency. Para bang ang Diyos ay naging emergency God na lamang po, na kung meron tayong immediate kailangan, na matinding pangailangan, doon lang natin siya naaalala. Mga minamahal, wag naman pong ganon, sapagkat totoo namang ang Diyos ay tutulong napakalaki ng kanya pong pagmamahal at puso sa lahat ng tao. Subalit ang Diyos po ay dapat pang bawat sandali, pang bawat hininga. Kaya nga nakita niyo, ang Diyos ay
well, sinabi naman ni Jesus Christ na siya po ay tinapay ng buhay. Sinabi din na ang Espiritu Santo ay tubig. Kailangan ng tao ng tubig. Ang ating pong Diyos ay hindi po pang-emergency lang, mga minamahal. Bagaman we can call on His name anytime, mga minamahal. Pero higit sa lahat, ang nais po ng Panginoon, ma-meet natin yung design. Ang design po is we are made, created, and called to fellowship, pakikisama, pakikiisa sa Kanya by Jesus Christ. Napakaliwanag po. No, mga minamahal, bakit kinakailangan sa Yesu Kristo? Alam niyo po, wala naman pong silbi yung yung Biblia kung sana wag niyo pong mamasamain ito. You can have the entire Bible, you can read the Bible, you can know the Bible, yung magagandang aral, turo nito, pero hanggat namimiss po natin yung sentro, focal point ng Bible, okay, hindi lang po yung walang problema, napakarami pong mga guro, mahuhusay, alam po nila kung ano yung tinuturo ng Biblia, pero bukod po dun sa it becomes so personal when you go deep into the Word of God. Ulitin ko po, ang Word of God ay hindi lamang po binubuo ng mga alpabeto, ng mga pages, mga minamahal, at ng compiled book. Ang Word of God ay hindi po tinta at nakasulat na letra. Ang Word of God ay buhay. Ulitin ko po, ang Word of God po ay buhay. Buhay, buhay ang Word of God. At ito po, mga minamahal, ay hindi lamang po compilation ng mga kwento. Nandiyan na yung mga kasaysayan, nandiyan na yung mga magagandang pangyayari, mga istorya ng Diyos between tao, sa pagitan niya ng mga taong naging kaibigan niya at lumakad na sumusunod sa Kanya. Pero higit sa lahat, sinabi po ni Jesucristo at ni Apostol Pablo at lahat ng mga propeta, ako na po humahamon sa inyo, yung mga magagaling sa Biblia, yung mga nagbabasa ng Biblia, mga minamahal, na ang Biblia, ang salita ng Diyos na hininga ng Diyos, okay, ay may tinuturo. Hindi lang ang mga tinuturo, kundi sino ang tinuturo. Unang-una, not just knowing the Word of God, but the real identity of the Word of God. The Word of God is not just a book. The Word of God is not just a compilation of wise saying. The Word of God is not just a narrative. Mga minamahal, the Word of God is alive. It is living. It is a thinking, powerful, heart-beating, living, spiritual being. At ang Word of God ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Ulitin ko po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At nakita po ni John sa Book of Revelation, mga minamahal, sa mga last chapters na, I think chapter 19, nung si Jesus ay sinusundan po ng napakarami pong angels at armies of heaven. The armies of heaven were following Jesus, na meron po siya seated on a white horse, crowned with many crowns, at ito na po siya paparating para kupin ng buong sanlibutan and to establish the eternal kingdom of God. Ito po, itong nasa Revelation na ito ay makikita nyo rin po sa Book of Daniel. Ito po yung nasa Isaiah din, mga minamahal. At sinabi po doon na meron siyang nakasulat, His name, he has on His thighs written, sa kanyang mga hita nakasulat, King of Kings and Lord of Lords, and His name, ulitin ko po, His name is called the Word of God. Not a title, His name is the Word of God. Even before the Lord Jesus became Jesus, He was the Word of God. Sabi po ni Jesus sa John, chapters 5, chapter 6, mga minamahal, doon sa kalagitnaan ng buong Gospel of John, inimok niya yung mga teachers doon, mga teachers of the law, mga religious leaders. Sabi niya, search the scriptures, tignan ninyo, suriin ninyong mabuti lahat ito. Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life. These are they which testifies of me. Nasa Psalms chapter 40 din po yun. Sinabi po ni David under the anointing of the Holy Spirit, nasabi niya, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me. Si Jesus po yung una at huling titik ng alpabeta. Siya po yung sinabi pong Aleph, Tab, Alpha, Omega, A, Z. Siya yung kabuuang salita ng Diyos. Hanggat hindi po natin nakikita kung sino ang tinuturo ng Biblia, ng mga patriarka, ng mga propeta, ng mga apostol, sino ang tinuturo, sino ang tutupad ng lahat ng mga ni-require ng Panginoon, sino ang tutupad ng lahat ng pangako ng Diyos.
Lahat ng pangako ng Diyos ay makukuha lamang po sa pamamagitan ni Jesucristo, for all the promises of God in Jesus Christ are yes and amen. Si Jesus ang katuparan ng mga visions. Si Jesus ang revelation na tinutukoy ng Bible. Si Jesus ang prophecy ng mga prophets. Si Jesus yung promise sa mga patriarchs. Si Jesus yung salvation. Si Jesus yung healing. Si Jesus po ay Diyos. Now, baka mag-isipin ninyo, hindi tao-tao na mga minamahal dito po nagka-diferensya sa pagkatao ni Jesus. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos bilang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, walang kamatayan yan. Walang simula, walang katapusan. At ang pagkakasala ng tao ay nagdulot po ng napakataas na panawagan ng tinatawag pong divine justice. Para lang tayo makabalik sa Diyos na walang kasalanan, kinakailangan po ng isang dugo na walang bahid ng kasalanan. Now, ang dugo ay hindi nyo makukuha sa isang espiritu. Wala pong dugo ang espiritu. Kailangan ng dugo na wala pong dumi. Isang dugo na mataas ang quality para po maibalik ang taong bumagsak sa Diyos. So, hindi po yung mga anghel. Bakit nakurap ang maraming angel? Naalala po nyo, there was a time sa Genesis chapter 6, mga minamahal na sila po ay nagkatawang lupa at inasawa ang mga daughters of men. Okay? Hindi inalaw ng Diyos. No, ito, maraming sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, mga minamahal. Nandyan naman po sa Biblia lahat yan. Nasa Isaiah, nasa Deuteronomy, sinabi ni Moises, sinabi niya, pag-ipag-usap siya kay Abraham, mga kapatid. Now, ang tao gustong maging Diyos. Hindi ko sinasabing lahat. Marami pong tao gustong maging Diyos. Problema, hindi po kaya ng tao. Feeling niya lang, gagawin niya lahat. Pero at by the end of the day, patay naman po. Napakarami na pong tao at mga hari at mga makapangyarihang tao na nadaya ng ambisyon na ito na maging katulad ng Diyos. Si Lucifer, isang anghel, bumagsak dahil sa hangaring maging katulad ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Ang mga anghel ay anghel. At ang mga tao ay tao lang. Mga minamahal, hindi pwedeng maging anghel ang tao. Hindi din po lalo maging kaya ng tao na maging Diyos. Now, dahil limitado yan, created beings, ginawa lang ang angel. Ginawa ang angel, ginawa ang tao. May gumawa sa kanila, ang tawag po ay Diyos. Limitado din ang nalalaman lang ng angel. Bagaman lamang sila, ahead sila, kaysa sa atin, kay espiritu man sila, medyo may kapangyarihan at karunungan silang way advance at ahead sa tao. Kasi mga heavenly beings yan pero hindi po sila perfect, hindi po sila infinite, hindi po sila mga minamahal almighty. Mighty one sila but they are not almighty. Hindi po sila, may simula din po sila at kaya silang parusahan ng Diyos, kaya silang itapon ng Diyos kung nagkasala. Napakarami po, 1/3 of the angels ng langit bumagsak at naging mga evil spirits, naging mga demonyo. Okay? Now, ang mga tao namamatay. So, mga limitado po. Ang anghel at tao ay limitado. Subalit, ang sabi ng Biblia, pagbalik-balik ta rin nyo, ang Diyos sa Diyos, at ang Diyos walang imposible. For with God, all things are possible. Nothing is impossible with God. Kung ang nire-require ng justice para ma-restore ang tao sa Diyos, mabalik tayo sa pakikisama, matapusan lahat ng problema, gumaling tayo sa mga sakit, gumaling tayo sa mga sumpa, at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na magkaroon ng power ang kasalanan, ang sumpa at si Satanas sa buhay natin. Alam niyo po, hindi po relihiyon. Napakarami pong relihiyon ng mundo, lalong sumama ang mundo. Nakita niyo po, nagkaroon ng mga galit. Sa dami ng gawaing mabuti ng tao, napakaganda na sana ng mundo natin ngayon. Bakit ganito pa rin? Simple lamang po, dahil marami pa rin, may simbahan nga, may relihiyon nga, may mabubuting gawa. Hanggat hindi po tayo naging isang muli at kaisa ng Diyos, bumalik sa Diyos at ang Diyos bumalik sa atin, hindi po magiging maayos lahat ng ito. Pero isang araw babalik po ang Diyos, maniwala po kayo. Okay? Pero hindi na po tayo maghihintay pa sa araw na yon. Ngayon pa lang, yung mga personal at individual na buhay ng tao pwede pong umayos pagbalik natin sa Diyos. Ulitin ko po, dalawa lamang po yan. Balikan. Anong balikan? Ang tao na gustong umayos, bumalik sa Diyos at parang ang buong mundo ay maging maayos. Isang araw, babalik ang Diyos. Nagkaroon po kasi ng pagkakahiwalay. At para po masolusyonan ang pagkakahiwalay na yan, kinakailangan po ng isang dugo, mga minamahal. Bakit dugo? Bakit dugo? Sapagkat nandoon ang buhay sa dugo. Ang tao ay nabubuhay, mga minamahal. Ang bumubuhay sa kanya ay ang dugo. Okay, mga minamahal, bukod sa espiritu at dugo, yan. Kaya nga po ang sabi ni John, ang Diyos ay kinakailangan mahayag sa pamamagitan po ng salita, tubig, dugo at espiritu. Nandyan po yan sa 1 John chapter 5.
Ano po? Okay? There are three that bear record in heaven and witnesses on earth. Ano po? Spirit, the water, and the blood. Okay? Ang espiritu, pag walang espiritu, hindi tayo mabubuhay. Ang buhay nagsimula sa tubig. Naalala po ninyo? At then, sinabi din, yung dugo. Yan po yung tatlong elemento na bumubuhay sa tao. Okay? Salita ng Diyos pa rin po lahat yan. Kaya nakakarating ang salita ng Diyos sa atin, gawa ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tubig na lumilinis sa ating kaluluwa. At higit sa lahat, ano yung dugo? Kinakailangan ang salita ng Diyos ay maging laman at dugo. At nagkatotoo po sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. So bakit nakikita natin yung pagkatao lang ni Jesus, yun lang kinakailangan ng isang tao na walang kasalanan at hindi ipinagawa ito ng Diyos sa anghel at sa anumang tao. Gagawin niya sarili ito dahil walang ibang tagapagligtas kundi siya lamang po. Maliwanag po sinabi ng Biblia sa Isaiah, wala akong nakikita, wala akong katulad, walang ibang tagapagligtas kundi ako. Sabi ng Panginoon, even I, besides me there is no other God. Besides me, there is no other Savior. Maliwanag po siya, there is no other Savior. There is no other name. No name given under heaven among men whereby we must be saved but by the name of Jesus. So ngayon, kung ang tao imposibleng maging Diyos, babalikan ko po kayo ng tanong, ang Diyos ba imposibleng maging tao? Kayang-kaya ng Diyos gawing lahat. For with God, all things are possible. That is the only way, mga minamahal, para ma-redeem tayo. Ang Diyos ay kinakailangan iwanan, hubarin ang kanyang pagka-Diyos at pumasok, magkaroon ng katawan at magkaroon ng dugo na wala pong sala para mabayaran ang divine requirement. At nabuhos nga po ang banal na dugo ni Hesus Kristo, ang dugong walang sala, ang dugo na tumatakip at naguhugas sa kasalanan. Mga minamahal, napakarami pong mga milagro ang nangyayari sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. Kung hindi totoo si Jesus Christ, bakit napakaraming mga masasamang espiritu ang natatakot kay Jesus? Mga demonyo ay takot kay Jesus. Ang masamang panahon ay takot kay Jesus. Bagyo ay sumusunod sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Hindi lamang po mga sakit, mababangis na hayop, mga minamahal. At napakarami pa po, pati po mga demonyo, mga maligno, lahat. Sapagkat lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Hesus Kristo. Sapagkat siya ay Diyos. Mga kapatid, ako po ay hindi na po magpapatagal pa. Kung gusto po ninyong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kung gusto niyo maging totoo, sumigaw ang puso ninyo ngayon. Sumigaw ang puso niyo, tawagan natin si Jesus. Sabihin niyo, Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po, Panginoong Jesucristo, ikaw ay Diyos. Nais kitang makilala pa sa malalim na paraan. Panginoong Yesus, gusto kitang maging totoo sa aking buhay. Sa mabuting balita, sa ipinangaral ng inyong salita, sabi ninyo, O Diyos, na kayo ay nagkatawang tao para ako'y tubusin sa aking mga sala. Pinaniniwalaan ko, ang inyong dugo ang luminis sa aking kasalanan. Panginoong Yesus, gusto kong maging maayos ang buhay ko. Panginoong Yesus, gusto kong gumaling sa aking mga sakit. Panginoong Yesus, gusto kong magkaroon ng kapayapaan at makilala ang tunay na Diyos. Iniimbitahan kita ngayong gabi. Pumasok ka, halika, maging totoo ka sa aking buhay, Panginoong Yesus. Maging ikaw ang magpakilala ka sa akin. Magpakilala ka sa akin. Gusto kitang maranasan. Gusto kong gumaling sa iyong pangalan. Gusto kong umayos ang aking buhay. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Kayo na ang aking Panginoon. Amen. Amen. Sabihin niyo lamang po ang panalangin yan. Hamunin niyo po, tawagin niyo ang Panginoong Diyos at masusubukan niyo po siya. Basahin niyo ang Biblia, ang salita niya at makikita niyo roon na totoo at buhay si Hesus Kristo. Isa pong maganda at mapagpalang gabi. Sa pangalan ni Jesus, kayong lahat ay magsigaling. Sa pangalan ni Jesus, anumang sakit mo, kayong lahat ay magsigaling. Anuman ang suliranin, magkaroon kayo ng kapayapaan at kaayusan. Magandang gabi po, at kung nais niyo po niyo makilala pa ng gusto sa Hesus Kristo, iniimbitahan po kayo ni Pastor Rick Tesalona. Samahan po ninyo kami sa aming pong gawain sa Apostolic Church of Jesus the Messiah. Kada Sunday po ito ng umaga, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito po sa 4th floor building ng Cherry Building, mga minamahal. At ang Diyos ay sumainyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen at amen.
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Purihin ang Diyos na buhay, purihin ang Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa lahat naming mga mahal na tagapakinig. Ito po ang Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Malugod po namin kayong inaanyayang samahan kami sa isang oras kada linggo sa karanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga papuri, panalangin, at pagtanggap ng mabuting balita. Mabuting balita na nagbibigay ng buhay, sigla, pag-asa, at kagalingan. Walang iba po kundi ang mga salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Tesalona, nasasama sa inyo sa isang oras ng mga himala ng Diyos dito po sa Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Purihin po ang dakilang Diyos at isa na naman pong pinagpalang gabi sa lahat naming mga giliw at mga mahal na tagapakinig at sumusubaybay dito po sa programa na Jesus, the Healing Word, Miracle Hour. Layon po ng ating pong programa na abutin ang lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kaluluwa, lahat ng mga tao na makikinig ng mabuting balita ni Jesus na sila po ay makatanggap ng hipo o ng touch of the Lord at sila po ay mabigyan ng ilaw o kaliwanagan sa pamamagitan po ng Word of God. At umaasa po tayo, napakarami po ang sumusuporta sa atin sa panalangin na lahat po ng mananampalataya, lahat po ng maniniwala sa kanilang mga puso sa Word of God at titingin sa kapangyarihan ng ating Diyos, lalo na po sa buhay at naghaharing Panginoong Yesus. Maniwala po kayo mga minamahal na ang Espiritu Santo ay bumabalot sa buong kalupaan ngayon. Narito buhay na buhay po ang Espiritu ng Diyos at naniniwala po kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos kung saan natitrigger yung ating pong faith at tayo po ay mananalangin, lumalapit po ng meron pong confidence at paniniwala. Umasa po kayo sa mga milagro ng Panginoon. Ulitin ko lamang po, ang Diyos po natin sa Biblia o ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay nag-claim na walang katulad sa kanyang karunungan, wala pong katulad sa kanyang kapangyarihan. There is none like Him. There is none like me. Alam niyo po kung na atin pong babasahin ang mga pangungusap ng Diyos kay Prophet Isaiah, bibigyan ko na lamang po kayo ng idea, 10 chapters po doon, bagaman napakaganda po ng buong book ng Isaiah beginning from chapter 1 to chapter 66. Ito po'y binubuo ng napakahaba. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang
pinakamahabang prophetic book sa Old Testament. Bagaman sabihin po natin na ang pinakamahabang libro doon sa Lumang Tipan ay ang Book of Psalms, pero pumapangalawa po kung sa haba, no? Pero kung sa compilation po ng mga propeta, si Isaiah po ang pinakamataas na libro ng mga prophet sa Old Testament. Ito po binubuo ng 66 chapters at makikita po natin, bigyan ko lang po ng idea ang ating mga mahal na tagapakinig, na from chapters 40 to chapter 50, ano po yung buong 10 na yan, kahit isagad nyo na nga po sa 66, beginning from the 40th chapter, chapter 40, ay napakagaganda na po ng mga pangungusap ng Diyos patungkol sa kanya pong sovereignty. Ibig pong sabihin yung pong kapahayagan, yung pagpapakilala at pagpapaalam ng Diyos kung sino siya, kung ano siya, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang karunungan. Wala po siyang katulad. To whom will you liken me? Who is my equal? Besides me, there is no other God. Besides me, there is no other Savior. Kanino nyo ako itutulad? Kanino nyo ako igagaya? Nag-iisa lang ako, ang sabi ng ating Panginoong Diyos na creator ng heaven at earth. Alam niyo po, sa Israel, sa kanilang alpabeto, siya tinatawag po na Aleph Tab. Ano po? Ang ibig po sabihin ng Aleph Tab ay ako ang unang alphabet, unang letter hanggang huling letter. Sa English pa natin ay I am the A and Z, ano ho, or Alpha and Omega sa salitang Greek naman, sa Greek alphabet. At the beginning, the end, the first and the last. Ano po? Sabi niya, before me there was no God form, and after me there will be no God. Ano po? Bago pa ako, wala nang naunang Diyos, at pagkatapos ko, sabagay wala pong katapusan yan, because He's the beginning and the end. The creator of the earth, ano, nasa Isaiah 40, has thou not known, has thou not heard. Ano po? Na ang Panginoon natin, the Creator, God, everlasting, ay wala pong katulad, wala po siyang panghihina. At mga minamahal, maniwala po kayo na ang ating makapangyarihan Diyos ay may katangian, hindi lamang po all-knowing or omniscient, hindi lamang po all-powerful or omnipotent, walang imposible. Lagi naghahamon ng Diyos, na sa Bible na sinabi niya, is there anything too hard for me or difficult for me to do? Sabi ng Panginoon sa Jeremiah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth. Sa word of command lang niya, ang mga stars sa langit, ang mga bituin na hindi natin kayang bilangin. Ito po'y napakalaki, napakarami. Yung mga kabundukan, yung araw, yung buwan, yan lawak at lalim ng karagatan, lahat pong yan ay sinalita lang ng ating makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ay totoo, siya po'y marunong, siya po'y makapangyarihan, siya po'y present everywhere, kahit saang lugar, kahit saang sulok, naroon po, pumupuno po ang kanyang presensya, at higit sa lahat, ang Diyos po ay hindi nagbabago ano pa mang panahon. Ang sabi nga ng Word of God sa Malachi chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I do not change, sapagkat ako ang Panginoong Diyos at kailan may hindi magbabago. At sinabi din po ng Bible sa New Testament, since dineklara na po na the only Lord there is Jesus Christ, o si Yeshua HaMashiach, o si Isa Al-Masih. Sinabi po mismo ng salita ng Diyos na siya po ang Panginoon. At everything, every knee in heaven, on earth, and under the earth shall bow before Him, and every tongue will declare, confess, and acknowledge He is Lord. And mga minamahal, ang sabi po doon, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Siya, kung ano siya noon, siya din ngayon at magpakailanman. Siya ang salita ng Diyos, siya ang karunungan ng Diyos na nailagay sa katawang lupa, na ipanganak, nagkaroon po ng laman at dugo, lumaki, gumawa ng maraming milagro. Walang sakit na inurungan ang Panginoong Yesus. Lahat ng klase po ng karamdaman ay kanya pong pinagaling. Ang mga tao na inaalipin,
ng masasamang espiritu ay kanya pong pinalalaya. Ang mga gutom ay kanyang pinakain. Napakatindi ng mga milagro. Hindi po nagsisinungaling ang ebanghelyo o ang mabuting balita. Ito po ay verified. Ito po ay napatunayan, mga minamahal, na mga historians. Nandyan po lahat, mga ebidensya. Na ang Panginoong Yesus ay totoo at minsang lumakad sa lupa, sa katawan. Siya po ay naialay sa atin. Siya po yung kordero ng Diyos. Siya po yung tumatapos sa lahat ng mga sacrifices na dinidiman ng divine justice sa Old Testament para matakpan at maugasan ng kasalanan. He is the perfect sacrifice that atones for and covers and washes away all sins. At hindi lamang nito tinatakpan o nililinis at pinapatawad hanggang pinakamalalim na ugat ng kasalanan, but also ito po ay pumapatay. Ang dugo ni Jesucristo bilang Lamb of God, siya din po ang pumapatay at nag-i-eliminate, dumidissolve, tumutunaw sa lahat po ng ugat ng curses at epekto ng kasalanan. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Totoong may tagumpay ang Diyos. And lahat kayo na nakikinig ng Word of God, why don't you try? Tanggapin nyo ang challenge ng Diyos. Subukan ninyong paniwalaan at ibuhos, buksan ang inyong puso sa mabuting balita, because ang sabi ng Bible, ang mabuting balita o ang mga salita ng Diyos through Jesus Christ, ang gawa ng Diyos through Jesus Christ, ang Diyos na nagpakilala sa atin through Jesus Christ. Kung paniwalaan at buksan natin ating mga puso, walang mawawala po sa inyo. Masusubukan ninyong lumaya, masusubukan ninyong mabago ang inyong mga buhay, masusubukan ninyong gumaling sa inyong mga sakit. Hindi po sinabi ng Bible na whosoever shall call on the Lord. Ang sinabi po ng Bible o ng salita ng Diyos is whosoever shall call on the name. Ulitin ko po, whoever or whosoever shall call on the name. Hindi po on the Lord, but marami po mga tao pag nagkakaroon po ng mga emergency cases sa buhay nila, so tumatawag po sila ng Lord. O ang Lord is isang title na ibig po sabihin ay Master o Panginoon. Pero sa karamihan, sabihin po ninyo yan, marami pong lilingon sa inyo. Sa mundong ito, napakarami pong mga lords na kinikilala. Kaya nga tinawag si Jesucristo na Lord of Lords. Tangi, nag-iisang Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Yung mga angels nung unang panahon, ay mga high ranking po ito, mga matataas at makapangyarihang entities po ito, ay tinatawag din pong lords. Okay, si Satan po ay Lord din of darkness. Makikita po natin, but we have to call on the specific, sinong Panginoon na nagliligtas, sinong Panginoong nagpapagaling, sino ang Panginoon ng mga Panginoon. So you have to be very specific to address the Lord of salvation by His name. Ulitin ko po, kung gusto niyo matanggap yung kagalingan, kung gusto niyo matanggap yung answer sa prayer, kung gusto niyo matanggap yung kaligtasan, pagliligtas ng Diyos, we have to specify. Sabihin niyo kung sinong Lord yun. And then sabi po ng Bible, God has given us the name, the real name. There is no other name. Sabi po sa Book of Acts, sermon po ni Apostle Peter, there is no name. Walang ibang pangalan given by God under heaven, ibinaba at binigay ng Diyos sa silong ng langit, whereby we must be saved, except the name of Jesus Christ. Jesus Christ, the English, Jesus Christos. Mga minamahal, in Greek and Latin, or Yesu Cristo sa atin, because of the Spanish influence, or Isa al-Masih, or Yeshua HaMashiach. It's all the same, mga minamahal. Jesus, the Messiah. Yung pong, you can keep mentioning the names in different tongues and languages, but kinakailangan po when you may speak the name, either Hebrew or Muslim Isa or Yeshua of the Hebrew or Jesus of the Greek or Jesus sa English, hindi po importante lang yung pronunciation at saka po yung tongue name niya. Ang kinakailangan na makuha po natin is the thought. Anong thought? Sinong Jesucristo ito? Dahil yung tumatawag sa kanya ay kinakailangan kilala siya. Mga minamahal, sino ito? Papakilala po natin siya. Sino itong tatawagin natin na tagapagligtas? Ito po yung mga hula
sa Old Testament. Siya po yung ipinangako ng Diyos na tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas doon sa Garden of Eden, na dahil because of that serpent, alam niyo ba yung ahas na nandaya kay Eva at Adan doon sa Garden of Eden ay ipinaliwanag ng Book of Revelation chapter 12 na ang ahas na yon ay walang iba kundi si Satanas, ang Diablo, na siyang kaaway ng Diyos at lahat ng tao na dumaya sa buong sanlibutan. You can check this out in Revelation chapter 12. The devil, that is the old serpent, the great red dragon that deceiveth the whole world. And sometimes tinatawag po ito sa mga salitang Hebrew Muslim word na Satan or Shatan. Kaaway ang ibig mong sabihin. Mga minamahal, dudurugin ng tagapagligtas, ng Savior, dudurugin ng Messiah, yung ipapadala ng Diyos na salita niya, in the person, in the being of a seed of a woman. Ibig sabihin, ipapanganak ang tagapagligtas natin ng isang babae. Nasa Genesis po ito. Sinabi po kay Abraham ang pangakong ito na siya po ang magiging righteousness ng lahat ng tao. Okay? Ito pong seed na ito pong binhi ng Diyos na ito na ibibigay ng Diyos kay Abraham, na ibibigay sa lahat ng bansa to be a blessing, ay nandoon din nasa Genesis. Siya po yung star ng Israel na hindi po kayang-kayang sumpain ni numan. Okay? Siya po ang ugat ni David. Siya po ang magtatatag ng kaharian ng Diyos, hindi lamang po sa isang literal, geographical na kalupaan. Siya po ang magtataguyod, mag-i-establish ng paghahari. Siya po ang magdadala ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng buhay ng tao na tatanggap sa Kanya. Dahil alam niyo po mga minamahal, napakarami po. I challenge you, if you have your Bibles, mga minamahal, nandyan po yan sa Old Testament, mga minamahal. He was prophesied and promised by God sa patriarchs. He was given by God as a promise. And sa mga propeta, he was the prophesied Messiah. So si Yesu Cristo po ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos na ipinadala ng Diyos sa lahat ng taong may sakit. Nasabi po ng Bible, you sent your word. You sent your word. God sends His word and He healed them of their disease. Pinadala ng Diyos ang kanyang buhay na salita at ito po ang nagpagaling sa kanila. Akala po natin ang salitang tinutukoy dito ay yung salita na iniimprenta ng mga alphabet and letters. Hindi po yun. Hindi lang po ito salita na sinasalita o ingay na nagagawa ng ating po mga dila o ng ating tongues and mouth. Ito pong salitang ito is yung kabuuan ng saloobin at isip. This is the the purest essence of God's will, of God's thought. Ito po yung ekspresyon ng pinakamalalim na kalooban ng Diyos at ibinaba sa atin, ipinahayag sa atin, inexpress sa atin in the person of Jesus Christ. Si Yesu Cristo po ang katuparan ng lahat ng turo ng Old Testament. Siya po yung pangako, siya po yung prophesied King, prophesied Messiah, prophesied Savior, prophesied Deliverer, prophesied Healer. Siya po yung promise ng Diyos. Siya po yung sacrifice na tatapos sa paghahari ni Satan at ng kasalanan sa ating buhay. Thus we become God's righteousness by Him, through Him. So pag tayo ay naging katuwiran na o the righteousness ng Diyos because of Jesus Christ, napapawalang bisa na po ang lahat ng curses. Na alam niyo po, napakarami pong curse na makikita niyo po sa Bible. Katulad nga po na nasa Deuteronomy, pag tayo ay sumuway ng katiting na salita ng Diyos, alam po niyo mga minamahal, okay? Ang mga tao na nandoon sa gitna ng dagat o laot o kaya sisipin nyo na lang po may bangka o kaya barko na lumubog sa gitna ng malalim na dagat, pat binabagyo, ang kailangan nila ay rescue para sila po ay mabuhay. Halimbawa, nandun ka sa gitna ng dagat, lumubog na yung sinasakyan mo, ang kailangan mo ay rescue. Pag ikaw ay may sakit na hindi na kayang pagalingin ng gamot at doktor, milagro na ang kailangan mo. Tumawag na tayo sa Diyos, ganyan. Okay? Pero sasabihin natin, Pastor Rick, hindi naman lahat ng tao na aksidente sa barko, hindi naman lahat ng tao may nakamamatay na sakit. Totoo po yan, hindi naman lahat ng tao ay nalalagay sa panganib. Pero
Hindi po sinabi ng Biblia, okay, na lahat ng tao ay matuwid. Ang sabi po ng Biblia, lahat ng tao, ulitin ko po, lahat ng tao, tayong lahat ay natagpo ang may sala. For all have sinned in the eyes of the Lord. Ano po? At ang lahat ng kasalanan, maliit malaki, isa lang po ang kabayaran. Nakalagay po sa Romans 6:23 na ang makapangyarihan at banal at perfect ng Diyos, because of His being just, fair, and righteous, has to deal with sin, dahil wala po na idudulot na maganda ang kasalanan. Kaya nga po, all wages of sin is death. Ano ho? Now, napakarami po na hindi natin ipinasa sa Biblia. Sabi ng Bible sa Isaiah, all will like, lahat ng tao po ito. Hindi po lahat ng tao nalulunod sa dagat. Hindi po lahat ng tao may nakamamatay na sakit. Though meron mga may sakit ngayon, marami mga may problema ngayon. Pero ang problema, lahat ng tao may sala. At lahat ng tao na may sala, may power si Satan sa atin na tayo bigyan ng sakit, gawa ng masama. At higit sa lahat, yung ating kaluluwa, mabulid doon, maitapon sa impyerno. Kulang po ang gawa ng tao. Kahit anong dami ng dasal natin, kahit anong dami ng sacrifices natin, hindi kayang tanggapin ng Diyos, dahil ang sabi, yung pinakamatino, yung pinakamalinis na gawa ng tao sa paningin ng Diyos ay parang maruming basakan lang. Even the purest of our righteousness in His eyes is as filthy rags. Maruming basakan lang. Kaya ang Diyos ay nagdidemand ng isang blood, ng isang dugo na walang bahid ng kasalanan. Sa DNA niya, wala siyang kasalanan na katulad ng normal na tao. And that is only by Jesus Christ. Si Jesus Christ po kasi ay wala pong ama na tao. Wala po siyang human DNA na nandoon yung kasalanan ng tao. So, ang kanya pong ama ay walang iba kundi ang hininga, ang very Spirit of God ang kanyang hininga. Kaya nga po mga minamahal, inilagay siya sa sinapupunan at matres ng isang dalagang birhen sa Nazaret. At yun na nga po, lumaki, lahat ng mga requirements ng Panginoon, lahat ng katuwiran ng Diyos ay tinupad ng anak ng Diyos na ito, kung kaya't sinabi po ng langit 2 beses nung siya po ay binabaptize sa River Jordan, at nung siya po ay binabaan, nagliwanag, sumobrang liwanag ni Jesucristo sa Matthew 17. Na naging mas maliwanag pa siya sa araw. Nakausap siya ni Moses at Elijah doon sa Jordan River nung binautismuhan din siya ni John the Baptist. Isang boses lang po ang nadinig sa langit at sinabing, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Siya lang po ang nakapagpasaya sa lahat ng requirement ng Diyos. So mga minamahal, ang dugo na nabuhos ni Jesus nung siya pinatay ng mga tao doon sa krus ng Kalbaryo, yun po ang dugo na lumilinis ng kasalanan. At hindi po nagbabago yan, mga minamahal. Okay? Ang power ng dugo na yan ay nandyan pa rin ngayon. Naalala po ba ninyo, mga kapatid, nung mga panahon na ang Israel ay lalabas na mula sa Ehipto, na ang Diyos ay nagpadala ng napakarami pong parusa laban sa Egypt. At ang pinakauling parusa sa Egypt, yung 10th plague, nasa Exodus po ito, ay papatayin ang lahat ng mga panganay ng Ehipto. Mula po sa anak ni Paraon hanggang sa pinakamababang mamamayan ng Ehipsyano o ng Ehipto. At nung hating gabi, bumaba po ang angel of death. Subalit wala pong napahamak ng mga Israelites, mga Israelita. Bakit to? Sapagkat ang Diyos ay nagsabi kay Moises na kumuha ng isang matabang o malusog na kordero, batang tupa po, at ito po'y kanilang papatayin, at ang dugo nitong malinis ay ipapahid nila sa kanila pong haligi, sa mga doorposts, ng kanilang mga pintuan, upang pagdating ng judgment time ng angel of death, lahat ng bahay na merong pong blood of the Lamb ay lalagpasan ng death. So ito po'y isang anino, ito po'y isang pangungusap ng Diyos sa kanyang gagawin. Kung ang ating mga puso ay malalagyan at matatakpan ng dugo ng karnero o kordero ng Diyos na walang sala, which is the Lord Jesus Christ, lahat ng judgments ng Diyos sa kasalanan ay lalagpas sa atin. It will pass over us. Pero kinakailangan po, hindi lahat po ng tao, kaya nga po hinahamon natin ang bawat isa dito. Nasabi po ni Jesus Christ sa Revelation 3:20, sabi ng ating tagapagligtas, "Narito ako at kumakatok sa labas ng inyong mga pintuan."
Hindi po ang angel of death, but the Savior Himself offering, the Lamb of God offering Himself. Ano po, dito, why don't we apply, mga minamahal, ano po, why don't we apply the blood and accept the blood doon po sa doorpost ng ating mga puso? Tanggapin natin ang sacrifice ng Diyos in the person of Jesus Christ by believing. Kinakailangan lang po, huwag niyong questionin. Maaring sa isip natin, talino natin, bakit ganito, kinakailangan niyang dumanas ng ganun. Ginawa niya yun hindi para sa kanyang sarili, ginawa niya yun para sa atin. Ano po, tinanggap niya ang sentensya ng kamatayan, hindi niya iniligtas ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ulitin ko po, hindi niya niligtas ang kanyang sarili para iligtas tayo, dahil kung iniligtas niya ang kanyang sarili, hindi po siya mamamatay, at kung hindi namatay si Jesucristo, hindi po bubuhos ang kanyang dugo para tayo po ay maligtas. Yun lamang pong blood ni Jesus ang makakasagot sa requirement ng Panginoon para tayong lahat ay mapawalang sala. At pag tayo po ay napawalang sala because of the blood of Jesus Christ, ay pati po si Satan, wala na pong itatapon na akusa sa inyo. Hindi niya na po kayang pagharian pa. Nagwawakas na ang paghahari ng kasalanan at ng sakit at ng sumpa, mga minamahal. Automatically, the blood of Jesus Christ eliminates, mga minamahal, and nullifies, pinawawalang bisa ang lahat ng power of sin and death and Satan and curses. Believe in the Lord Jesus Christ. Mga minamahal, napakarami po ang gumagaling sa pananampalataya kay Jesucristo. Lahat ng klase ng sakit ay kanya pong pinagaling. Napakarami pong record ng mga bulag. Nandyan si Bartimaeus na isang namamalimos. Napagaling ni Jesucristo ang kanyang mata. Meron pong bulag na pinahiran niya ng putik sa mata at nilinis ang mata doon sa pool of Siloam. Napakarami po. May ilang patay ang binuhay ni Jesucristo. Ilang mga possessed ng mga evil spirits ay pinalaya ni Jesucristo. Ilang lumpo na nakahiga na sa stretcher, yung isa pa ay nakahiga doon sa city of Jerusalem sa loob ng temple vicinity, pinatayo at pinagaling ni Jesucristo. Ang mga lumpo at ang mga paralyzed, palsy, gumaling, nakalakad sila. Ang mga blind, nakakita. Ang mga bingi, nakadinig. Ang mga pipi, nakapagsalita. Ang mga kitungin, luminis ang kanilang mga balat. Ang mga ilang patay na inilapit nila kay Jesus ay nabuhay. Yung pinakamasamang babae na pinamamahayan na po ng 7 devils dahil po sa maruming pamumuhay niya, siya po mga kapatid ay nagkaroon ng mga kasalanan, ng mga affair sa past, at siya po ay pinalaya ng Panginoon. Ilang babae ang nasira ang kanilang pagkababae dahil sa kasalanan, subalit sila po ay nirestore ni Jesucristo, at ngayon po ay mga nilinis na ng mga saints na rejoicing in heaven. Mga minamahal, napakarami po. It's just good to talk about the good news. It's just good. It's just, mga minamahal, wow, life-changing. Napakasarap pag-usapan ng mabuting balita. Ewan ko po ba, napakaraming tao ang pinag-uusapan, puro mga balita ngayon, masamang balita. Ano nakukuha natin sa mga masasamang balita? Galit, pangamba, takot, pag-aalala. Pakinggan ninyo ang lahat ng masamang balita. Ano maging resulta? Magkaroon ka ng high blood, magkaroon ka ng takot, magpapanik ka, okay? Magkakasala ka. Subalit, pagpakinggan ninyo ang mabuting balita na ito ang Diyos nag-aalok ng kanyang kapangyarihan para ikaw ay tulungan niya, gumaling at magkaroon ng masayang pamumuhay. Lumaya ka sa lahat ng gawain. Mga minamahal, totoo, napakaraming nangyayaring hindi maganda ngayon sa mundo. Pero pakinggan niyo ang mabuting balita, at ang mabuting balita, ang Diyos ay buhay, na si Jesucristo ay hindi nagbabago, na He is the same yesterday, today, and forever, na kung ano ang ginawa niya noon ay gagawin niya pa rin ngayon sa maniniwala sa Kanya at tatawag sa Kanya pangalan, at gagawin niya pa rin hanggang sa dulo ng panahon. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Sabi po ng Bible, heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same Word ang nag-create ng lahat ng bagay. This Word became flesh in the person of Jesus Christ. And to those people who received the Word, to them gave He
power, authority, and right to become sons and daughters of God, maging mga anak ng Diyos. Mga minamahal, ako po ay kaya kong ubusin ng buong magdamag na ibinibida sa inyo ang kapangyarihan ni Jesus. Pero ngayon, dumako tayo sa isang sandali. Kapatid na nakikinig, bakit hindi mo subukan sa iyong buhay? Ngayon, nandyan, hindi po si Pastor Rick ang kumakausap sa inyo ngayon, kundi ang Panginoon. Subukan nyo ako, tawagin ninyo, paniwalaan ninyo ako. Ako si Jesus, ako ay buhay. Hindi po si Pastor Rick, si Jesus Christ. Go read your Bible, go read the Gospels. Hindi po siya nagbabago. At sabihin nyo ang panalangin ito, sabihin nyo talaga na naniniwala sa inyong puso. Kung talagang kailangan nyo ng milagro, kung gusto nyo pong masubukan siya, sabihin nyo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, o Panginoong Jesus, Lord Jesus Christ, kayo po ay totoo. Naniniwala ako sa bawat salita ng Diyos. Kayo ang buhay na salita ng Diyos. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos na inimprenta, kayo yung salita ng Diyos na buhay. Kayo yung nandito ngayon sa harapan ko. Gusto kong maranasan ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Panginoong Jesus, pumasok ka dito sa aking puso, dito sa aking puso. Gusto kong maramdaman, tinatanggap kita, pati ang dugo mo, siya ang luminis sa aking mga kasalanan. Ang dugo mo, your holy blood, your blood na shed for me. Lord, sabi ng inyong salita, sa pamamagitan ng iyong dugo at sugat, ako ay gumaling. Pinaniniwalaan kita, Panginoong Yesus, na kayo ang Panginoon. Jesus, you are Lord. And by calling upon you, Jesus, I am saved. I call upon you, Jesus, as my Savior. And right now, mga minamahal, kayong mga may sakit, be healed. Kayong mga may sakit, be healed. Kayong mga may sakit, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, magsigaling kayo. Kayo na tumanggap kay Jesus ngayon ay meron pong tinanggap na blessing mula sa Diyos. Ito po si Pastor Roderick Tesalona. Kung gusto niyo pa pong makilala at maranasan ng totoo si Jesus Christ, iniimbitahan po namin kayo kada Sunday ng umaga umattend sa Apostolic Church of Jesus the Messiah, 4th floor building ng Cherry Building dito po sa may Quezon Avenue, Iligan City. Malapit lamang po ito sa tapat ng BDO at ng Bureau of Fire Department po ng Iligan City. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumainyo. Maniwala po kayo na si Jesus, the healing word, the living word, ay gumawa na po ng milagro sa inyo. Pagpalain po kayo ni Jesucristo. Keep believing the word of God. God bless you in Jesus' name.